Chinek na ni Kang Taesan ang mga rewards na hindi niya natignan kanina. Tinawag kasi siya ni Maria ang Goddess of Choice kaya hindi niya ito agad nagawa. Ngayon, tinitignan niya na ang lahat ng rewards ng maayos, nakakuha siya ng shape-transforming weapon at meron itong attack power na plus 15 at kaya nitong mag-ibang anyo sa iba't ibang uri ng sandata. Sinubukan niya itong pagpag-transformen mula sa dagger papunta sa pagiging longsword. Tinignan niya rin ang kanyang nakuhang skill mula sa trial na tinapos niya kanina. Nakakuha siya ng active skill na tinatawag na Freedom of Choice kaya nitong i-convert ang iyong napiling stat papunta sa ibang stat na nais mo. Mababa pa lang ang palitan nito pero alam ni Kang na mapapakinabangan niya ito sa oras na tumaas na ang competency level nito. Sinubukan niya itong gamitin, inilipat niya ang kanyang stamina o health papunta sa kanyang protective shield. Hindi na rin ito masama sa ngayon ay nasa 10% pa lang ang palitan nito pero gaya nga ng sinabi ko kanina ay mapapakinabangan ito ni Kang sa oras na tumaas na ang competency level ng skill niya. Tingin ni Kang ay nakilates na niya ang lahat ng rewards niya. May bigla naman siyang naramdamang nakaumbok sa kanyang tagiliran. Nang kanya itong tignan ay isa itong rosas na kulay bahaghari. Ito ay regalo sa kanya ng Goddess of Choice. Isang maituturing na blessing mula sa goddess sa mga taong natutuwa siya. Mahalagang item ito pero sa ngayon ay hindi pa nakikita ni Kang ang epekto ng rosas na ito. Tinanong niya ang multo kung may nalalaman ba siya kung anong item ito. Hindi naman siya masagot nito dahil unang beses niya lang din itong nakita. Tingin naman ni Kang ay okay naman ang item na ito at hindi masama dahil binigay naman sa kanya ito ni Maria para ipakita ang kanyang pagpabor sa kanya. Tinago na niya ito sa kanyang inventory at nagsimula na ulit sila ng multo na magpatuloy sa pagbaba sa mga palapag. Nakalaban na ni Kang ang boss ng ika-12 palapag ng labyrinth. Agad na niya itong natalo gamit lamang ang kanyang kamao. Tinatawag ang boss na ito na half-rotten ghoul. Medyo nakakaawa ang boss na ito mga lodi dahil bukod sa tinalo na siya off-screen ay hindi pa natin nakita kung anong itsura niya. Nakakuha siya ng powerful gloves mula sa secret room. May attack power ito na plus 5 at plus 3 naman sa defense power. Nababahuan naman si Kang sa kalaban niya, mukhang pinagsisihan na niyang labanan ito ng mano-mano. Madali na lang niyang natatalo ang mga pangkaraniwang monsters. Hindi na tuloy siya nabibigyan ng magagandang rewards dahil dito. Mukhang wala na siyang ibang choice kundi madaliin ang pagbaba sa mga palapag hanggang sa gumanda na muli ang mga rewards na nakukuha niya. Dali-dali na siyang umakyat sa ika-13 palapag. Halos wala itong pinagkaiba sa ika-12 palapag liban sa mas madilim dito at mas nakakatakot. Sa isang silid na pinasok niya ay nakakita siya ng sangkat-utak na zombie. Pero wala nang dating sa kanya ang mga ito. Pagkatapos niyang pasukin ang silid na ito ay madali lang din siyang nakalabas. Hindi man lang siya pinagpapawisan sa mga ito. Pero imbis na matuwa ay mas naasar si Kang na ganto ang nangyayari dahil papangit ng papangit ang mga makukuha niyang rewards kung magpapatuloy siyang madadalian sa mga kalaban. Sa di kalayuan naman ay may lalaking pinagmamasdan ang ating bida. Pula ang buhok nito at nakasuot siya ng itim na robe. Agad naramdaman ni Kang ang presensya nito kahit na hindi pa niya ito nakikita. Napapalibutan siya ngayon ng mga zombie pero alam niyang hindi ito isang monster. Mataas na ang observation skill ni Kang kaya't agad niyang natuntun kung saan nakapwesto ang taong nararamdaman niya. Nang mapansin ng lalaki na nakita na siya ni Kang ay agad na niya itong pinuntahan. Natutuwa ito dahil ngayon lang uli siya nakakita ng bagong adventurer. Siya si Reb Eves 8, isa siyang level 42 na adventurer. Gumana naman ang skill na detection ni Kang kaya't nalaman niya kaagad na lamang ng 14 levels ang taong ito sa kanya. Binati kaagad siya ni Reb Eves at agad itong nagpakilala na tiga Guide of Sin siya. May naisip namang gawin si Reb Eves bago sila mag-usap ni Kang. Naglabas siya ng item mula sa kanyang inventory at mukha itong isang Toretot. Isa ito uri ng pang-agre na item. Kanya na itong hinaipan at na-activate na ang skill nitong Wide Area Horn. Lahat ng monsters na nasa paligid ay na-attract na niya. Isa-isa na itong naglapitan kay Reb Eves. At habang sila'y papalapit dito ay mas lalo pa silang nagiging agresibo. Sinabi ni Rivbas kay Kang na ayaw niyang may gugulo sa usapan nila kaya't siya na ang bahala sa mga halimaw na ito. Making isang berserker si Reb Eves dahil gamit niya lang sa pakikipaglaban ay ang kanyang gauntlet. Isa-isa niyang pinagsususuntok ang mga zombie na nakakaharap niya.
Si Rev Ives ay isang guide of sin at hindi may kakailan ni Kang Taesa na malakas ang taong ito. Pero hanggang doon na lang yun. Medyo nayayamot na si Kang dahil pinapakialaman nito ang mga kills niya. Naalala naman ng multo kung sino ito. Sinabi niya kay Kang na sobrang matatakotin nito dati. Sa tuwing makikita nga daw siya nito ay naiihi na ito sa takot sa kanya. Pero ngayon ay pinagmamasdan niya si Kang na parang mahinang nilalang ito. Ito ang tingin ng taong mahilig mang maliit ng kapwa. Hindi naman papayag si Kang na maliitin lang siya ng kung sino kaya't sumali na rin siya sa laban para ipakita kay Rev Ives na hindi siya basta-basta. Napansin naman ng multo na tila nag-a-adjust si Kang ng kanyang mga galaw para magmukhang medyo nahihirapan din siya sa mga kalabang ito. Mukhang balak ng bida natin na itest ang kakayahan ni Rev Ives. Pinuri naman ni Rev Ives si Kang at ang galing nito sa pag-ilag. Sinabi niyang hindi na rin masama ang mga galawan nito. Di alam na nagtitimpi lang ito kanina pa. Muli namang nagpasikat si Rev Ives at sinabing mas magaling pa rin siya kay Kang. Naipon ang pulang oras sa kamay niya. Si Rev Ives ay gumamit ng strong attack. At napatalsik nito ang zombie na inatake niya. Muli siyang nagyabang kay Kang tinanong pa niya kung anong masasabi nito sa atake niya. Nanatili namang tahimik si Kang at di kumakagat sa mga kaiabangan nito. Pero sa isip-isip ni Kang ay nagtataka siya kung bakit nagagawang magyabang ni Rev Ives gayong level 42 na siya at ang kalaban niyang mga monsters ay mga level 13 lamang. Napansin naman ni Rev Ives na kanina patahimik si Kang. Tinawag niyang boring ang personality nito at sinabing hindi ito magsusurvive sa ganitong pag-uugali. Gayunpaman sinabi ni Rev Ives kay Kang na magiging useful pa rin ito sa samahan nila at hahayaan itong umabot ng ika-20 palapag. Sinabi niyang ito ang totoong pakay niya rito. Ito ang dahilan kung bakit siya rumuronda sa lugar na ito. Tinanong niya si Kang kung anong pangalan nito. Nagpakilala naman ng maayos ang ating bida pero naasar pa rin siya dahil sa tono ng pagkasabi nito ay tila kampante ito na papayag nang sumali siya sa grupo nila. Tinanong na niya ng direkta si Kang kung gusto ba niyang maging parte ng grupo nila ang Guide of Sin. Nakangiti pa ito na tila ba hindi tatanggi ang lalaking inalok niya. Sinabihan ng multo si Kang na siya nang bahala kung ano ang gagawin niya. Napatango naman si Kang para sang ayunan ito. Tuloy namang nagpapaliwanag si Rev Ives. Binayda niya na kung sasali si Kang sa kanila ay tiyak na lalakas ito at ito na ang pinakamagandang blessing na makukuha niya. Gayunpaman kung sasayangin ni Kang ang grasyang inaalok ng grupo nila at pilit niyang tatapusin ang labyrinth ay sisiguraduhin niyang hanggang dito na lang ang karera niya. Tinanong ni Kang si Rev Ives kung bakit tila sumuko na sila sa pagtapos ng labyrinth. Sinabi naman nito na hindi sila sumusuko bagkus sila ay nagre-rebel sa sistema dito sa loob ng labyrinth. Dahil ang pinapaniwalaan nila ay hindi naman talaga kayang tapusin ang buong labyrinth na ito. Dinagdag pa niya na pinaglalaroan lang sila ng mga deity at tinawag pang katatawanan ang mga trials ng mga ito. Maski daw ang mga rewards sa mga hidden room ay tila kalokohan at ayaw iapakuha. Inalimbawa pa niya ang multo na namatay dahil nang ahas itong tapusin ang labyrinth. Nagsisimula naman ng maasar ang multo. Dahil alam naman niya na ang mga tiga-guide of sin ang totoong mastermind sa kanyang kamatayan. Pilit namang tinatanggi ni Rev Ives ang mga paratang ng multo at sinabing imahinasyon lang niya ang mga ito. Sinabi ni Rev Ives na ang grupo nila ay ginawa para sabay-sabay silang lumakas ng mas ligtas at walang mamatay sa kanila habang bumababa sila sa mga palapag sa labyrinth. Gumawa sila ng sariling law ang order para ma-manage ng maayos ang labyrinth. Sinabi naman niya na kung nais ni Kang na sumali sa grupo nila ay kailangan niyang i-cancel ang quest niya sa multo dahil ang multong ito ay minsan ng sinuway ang law ang order nila. Bukod pa doon ay inatake rin sila nito noon. Nais namang makumpirme ni Kang kung totoo ang mga nabalitaan niyang kailangan pa na mag-request ng approval sa kanilang grupo para lumakas. Hindi naman na ito itinanggi ni Rev Ives kay Kang. Sinabi na lang niya na safety measure lang ito ng grupo nila para hindi mapahamak ang kanilang mga kamiyembro. Sinabi naman ni Kang na maski ang gumawa ng labyrinth at mga deities ay binibigyan sila ng layang pumili. Pero sila na mga hamak na adventurer lang ay gumawa ng mga batas sa labyrinth na ito. Sa bandang huli ay mga corrupt lang ang mga ito at pinipigilan lang nila ang mga miyembro nilang tumanggap ng mga hamon. Ipinahayag ni Kang ang pagkasuklam niya sa Guide of Sin sa harap ni Rev Ives. Biglang naging seryoso ang mukha nito dahil alam na niyang hindi niya mapapasali si Kang.
Sinabihan niya rin ito na huwag basta-bastang magbibintang dahil masama iyon. Alam ni Kang kung ano talaga ang pakay ng guide of scene sa mga adventurers. Una para hikayatin at ma-brainwash ang mga baguhan dito sa labyrinth at ang ikalawa ay ang tapusin ang sino mang ayaw sumali sa kanila para mapigilan itong lumakas. Magsisimula na ang kanilang laban. Sumugod na si Rev Ives kay Kang Taesan.